Si Rako ay anak ng isang mayaman at makapangyarihang boss ng Yakuza na ang tanging layunin ay makahanap ng tunay na pag-ibig. Ngunit nang bigyan siya ng kanyang ama ng isang sisiw mula sa isang karibal na gang na kinasusuklaman niya, nagpasya siyang magrebelde at maghanap ng pag-ibig sa kanyang sarili. Ngayon 4 na badis ang itinapon ang kanilang mga sarili sa kanya upang maging susunod na Mrs. Yakuza. Ilang araw lang bago naging ganap na kaguluhan ang kanyang buhay, nakuha ni Rako ang VIP Yakuza escort treatment sa paaralan na nakakahiya. Naglalakad papunta sa campus, inilabas niya ang kanyang mahalagang locket at sinimulan itong paikutin sa kanyang daliri na parang isang uri ng fidget toy. Out of nowhere, literal na bumagsak ang isang blonde na buhawi mula sa langit at ginamit ang kanyang mukha bilang kanyang personal na landing strip na nagpapalipad sa kanyang necklace locket. Hindi man lang siya umimik at tumakbo pagkatapos ng hindi tapat na paghingi ng tawad. Pagkalipas ng ilang minuto, kinaladkad ni Rako ang kanyang sarili sa klase at agad na nakita ng kanyang mga kaibigan na sina Kasaki at Shu ang pinsala sa kanyang mukha. Kapag tinanong nila kung ano ang nangyari, sinabi niya sa kanila na siya ay kinatawa ng ilang mabangis na babaeng caveman. Noon lang nilagyan ni Kasaki ng band-aid ang kanyang ilong na napangiti siya dahil tinulungan siya ng babaeng gusto niya. Ngunit pagkatapos ay pumasok ang guro kasama ang isang bagong transfer student na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Chitujen. Nakilala siya ng pangalawang Rako, tinawag niya siyang barbarian sa harap ng lahat na ginawa siyang magalit at binigyan siya ng paggamot sa asawang 80s. Nang maglaon sa panahon ng klase, napagtanto ni Rako na nawawala ang kanyang locket at pagkatapos ng klase kinuwento niya si Chitosh at sinabi sa kanya na kailangan niyang tulungan siyang mahanap ito dahil siya ang dahilan kung bakit wala ito. Sa susunod na araw, kapag siya ay nagpakita upang tulungan siyang maghanap, agad siyang nagsimulang magreklamo tungkol sa kung gaano siya hindi makatiis sa kanya. Ipinaalala ni Rako sa kanya na kasalanan niya ang buong gulo at sinabi niya na wala sila sa sitwasyong ito kung hindi siya nahuhumaling sa ilang random na piraso ng alahas. Nang sumama si Kasaki sa kanila, si Chitosh ay nagpapatuloy sa mga pang-iinsulto at sa wakas ay natigilan si Rako dahil hindi niya iginagalang ang taong pinanggako niya noon ng pag-ibig. Galit niyang sinabi sa kanya na hindi na niya kailangan ng tulong niya. Right on cue, umuulan at lumayo si Chitosh. Kinabukasan, habang naghahanap ng solo si Rako, lumitaw si Kasaki at sinabi sa kanya na hinahanap siya ni Chitosh. Sa sandaling iyon, ibinato niya ang locket sa kanyang ulo at bumagyo ng walang sinasabi. Ipinaliwanag ni Kasaki na patuloy na naghahanap si Chitosh hanggang sa matagpuan niya ito at may nakadikit pang ang note sa chain. Sa kasamaang palad, ang tala ay nasa Ingles kaya hindi ito mabasa ni Rako dahil siya ay tulalo, ngunit kumbinsido siya na ayaw na niyang makita siya muli. Habang naglalakad siya palayo, naglabas si Kasaki ng isang susi at nagtataka sa sarili kung dapat ba niyang tanungin si Rako kung siya ang batang lalaki na pinanggako niya 10 taon na ang nakakaraan. Pagkaraan ng araw na iyon, umuwi si Rako at sinabi sa kanya ng kanyang ama na kailangan niyang makipag-date sa anak ng isang karibal na gang upang mapanatili ang kapayapaan sa pagitan ng kanilang mga organisasyon. Iniisip ni Rako na ito ang pinakabobong ideya kailanman at nagsimulang magreklamo, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang matanda na wala siyang masasabi sa bagay na ito. Pagkatapos ay hinawi niya ang isang kurtina at doon napagtanto ni Rako na ang kanyang bagong peking kasintahan ay ang kanyang mortal na kaaway na si Chitosh. Si Chitosh ay ganoon din ang pagkagulat nang makita siya at ngayon ay naunawaan na ni Rako kung bakit siya kumikilos tulad ng isang uri ng tog sa kalye. Agad silang nagsimulang magtalo na sinabi ni Chitosh na mas gugustuhin niyang makasama sa isang horror movie kaysa makipag-date kay Rako, habang sinasabi niyang mas gugustuhin niyang kainin ng mga zombie kaysa magkunwaring malapit sa kanya na hindi siya nagkakasakit. Habang nagkakaroon sila ng nakakalaso na showdown na ito, literal na sumasabog ang pader sa likod nila at naglalakad ang mga wannabe gangster na ito na sinundan ng Yakuza squad na pumasok sa kanilang dramatikong pasukan. Bago sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, pinagsasama-sama ng mga ama ang mga bata at ibinalita na sila ay baliw na umiibig. Ang mga miyembro ng gang ay may pag-aalinlangan, ngunit iginiit ng mga boss na ang dalawang ito ay ganap na sinaktan. Handa ang lahat na maniwala sa kapayapaan sa mundo hanggang sa magsimulang mag-ihaw muli sina Rako at Chitosh sa isa't isa, pinag-uusapan kung paano sila hindi kailanman magde-date sa isa't isa sa loob ng 1,000,000 taon. Pinainit nito ang magkabilang gang at handang bumagsak. Napagtatanto na magsisimula na sila ng isang aktwal na digmaan, sa wakas ay nag-activate ang kanilang dalawang selula ng utak at inilagay nila ang pinakapangit na pagganap sa kasaysayan ng tao. They're calling each other honey and sweetheart with all the enthusiasm of drama club folks in a forced school play. Kahit papaano, nakakakumbinsi ang kakilakilabot na pag-arte na ito sa lahat na sila ay lubos na umiibig kahit na ang kanilang chemistry ay mas peke kaysa sa reality TV.
Mamaya nakaupo na sila sa labas at talagang pinasalamatan siya ni Rako sa paghahanap ng kanyang locket. Nagtanong siya kung bakit siya nahuhumaling dito kaya ipinaliwanag niya na ito ay mula sa ilang batang babae na nakilala niya taon na ang nakakaraan na ibinigay sa kanya bilang isang pangako na magkikita silang muli. Hindi niya matindaan ang mukha o pangalan nito ngunit kumbinsido siyang muli silang magsasama balang araw. Tinatawag talaga itong romantiko ni Chitosh kaya hindi siya komportable kaya mabilis niyang binago ang paksa. Weekend hits at si Chitosh ay nagpakita sa kanyang bahay dahil si Claude ay naghihinala sa kanilang peking relasyon. Ang kanilang date ay isang kumpletong kapahamakan sa pag-iisip ni Rako na nagpapanggap na siya si Kasaki habang si Chitosh ay nagrereklamo tungkol sa lahat kumakain na parang hindi pa siya nakakita ng pagkain na tutulog sa buong pelikula at nag-uutos sa kanya bilang kanyang personal assistant. Habang naghihintay na bumili siya ng juice may mga creepy dudes na lumapit sa kanya para kunin siyang tumambay sa kanila. Malapit na siyang maging full savage mode nang magpakita si Rako hinawakan ang kamay niya at nagbolt sila. Napunta sila sa isang parke kung saan pumunta si Chitosh sa banyo at si Rako ay nakaupo doon na nagnanais na kasama niya si Kasaki. Out of nowhere si Kasaki ay talagang lumilitaw at halos atakehin siya sa puso. Sinabi niya na nakita niya siya at gusto niyang kamustahin. Samantala narinig ni Chitosh ang ilang miyembro ng gang na nagsasabing hindi sila kapanipaniwala bilang mag-asawa kaya naman nagpanik siya. She rushes back acting all lovely-dovey pero natigilan siya nang makita niya si Kasaki doon. Tinanong ni Kasaki kung nagde-date sila matapos marinig na tinawag ni Chitosh si Rako sinta. Pareho nilang tinatanggihan ito sa simula. Ngunit pagkatapos ay naalala ni Rako na sila ay pinapanood at nagkakasalungatan. Hinawakan ni Chitosh ang kanyang kamay at kinumpirma na nagde-date sila habang tahimik na sinasabi sa kanya na makipaglaro. Gumagawa siya ng dahilan para umalis at umatras din ang mga miyembro ng gang. Ngayong nag-iisa kasama si Kasaki sinubukan ni Rako na ipaliwanag ang sitwasyon ngunit nabili na niya ng buo ang kanilang kasinungalingan. Habang papaalis siya inilabas ni Rako ang kanyang locket at nagtanong kung nakita na niya ito dati dahil napansin niya ang gulat na reaksyon nito nang matagpuan ito ni Chitosh. Sinabi ni Kasaki na hindi pa niya ito nakita at sinabihan siyang habulin si Chitosh bago mawala. Kinabukasan sa paaralan sina Rako at Chitosh ay pumasok sa klase at sila ang mga pangunahing tauhan na tinatitigan ng lahat. Binabati sila ng kanilang mga kaklase sa kanilang relasyon dahil nakita sila ng mga tao sa kanilang date kahapon. Halos nagkakaroon ng mental breakdown si Shu nanginginig ang mga balikat ni Rako at umiiyak kung paano niya tinalikuran ang nag-iisang virgin squad. Pumasok ang guro at binati rin sila kaya nagpasya si Rako na oras na para ibuhos ang katotohanan. Ngunit nang magsasalita pa lamang siya naramdaman niyang may nakamamatay na titig na nagninanga sa kanyang kaluluwa. Lumingon siya at nandoon si Claude na nakaupo sa puno sa labas ng bintana nila na may binocular na parang isang profesional na stalker. Nakikita rin siya ni Chitosh kaya kailangan nilang maglagay ng isa pang cringe show para sa kanilang mga kaklase na lubos na kumakain nito. Pagkatapos ng klase nakasalubong ni Rako si Kasaki sa hallway at habang nag-uusap sila may bumangga sa kanya. Ibinaba niya ang susi na ito na palagi niyang dinadala at nang makita ito ni Rako ang kanyang utak ay nagsimulang gumawa ng mga mapanganib na koneksyon. Sa sandaling matamaan siya na maaaring ito ay para sa kanyang locket ang ganap na henyo ay sumisigaw sa sorpresa tulad ng isang banshee at nagsimulang pagpapawisan ng mga bala. Mabilis na kinuha ni Kasaki ang susi sinabing ito ay para sa ilang lumang aparador ng mga aklat sa bahay at tumakas ng mas mabilis kaysa sa isang taong tumakas sa pinangyarihan ng krimen. Sa paglipas ng linggo sina Rako at Chitosh ay nagpapatuloy sa kanilang peking pagganap sa pakikipag-date kahit na handa silang tapusin ang isa't isa 24 hanggang 7. Isang araw pagkatapos ng klase narinig ni Rako ang ilang mga batang babae na nag-uusap tungkol kay Chitosh at lumalabas na iniisip nila na siya ay isang ice queen dahil pinapusare niya ang sinumang sumusubok na maging palakaibigan. Nahanap ni Rako si Chitosh sa kanilang silid-aralan na nagsusulat sa isang notebook na may mga pangalan ng lahat at nang mapansin niya ito tumalon siya at sinubukang itago ang libro. Tinanong niya kung narinig niya itong kinakausap ang sarili habang nagsusulat at kapag sinabi niyang oo nahihiya siya at sinubukang suntukin siya ngunit huminto kapag humingi siya ng awa. Siya ay tumalikod at sinabi sa kanya na maaari siyang tumawa sa lahat ng gusto niya dahil alam niyang mukhang kaawa-awa siyang nagsusulat ng impormasyon ng mga tao para lang malaman niya kung paano siya lalapit sa kanila. Inamin niya na nahihirapan siyang makipagkaibigan dahil sinusundan siya ni Claude kung saan-saan at nagsusuri ng background sa sinumang kausap niya na ginagawang sobrang awkward ng mga bagay. Karaniwan siyang nag-iisa para maiwasan ang mga problema sa mga tao.
Nakapagtataka talagang nakuha ito ni Rako dahil nahaharap siya sa mga katulad na bagay dahil sa kanyang mga koneksyon sa Yakuza. Nag-aalok siya na bigyan siya ng ilang tip sa pakikipagkaibigan at kahit na hindi niya ito sinabi ng maganda pumayag si Chitosh na tulungan siya. Dahil dito tinanong si Rako kung maaari ba siyang maging mabait sa kanya ng isang beses lang at binabantayan niya ito sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na siya ang kanyang peking lorwang lalaki at hindi karapat-dapat sa pangunahing habag ng tao. Pagkalipas ng ilang araw si Ruri na kaibigan ni Kasaki at karaniwang isang master strategist ay nagpa siya na maglaro ng Cupid at nag-set up ng sesyon ng pag-aaral sa bahay ni Rako. Kahit na nanginginig ng todo si Rako ay pumayag siya dahil nandoon si Kasaki. Pagdating nila sa pwesto niya he's trying to stay calm on the outside while internally screaming because his crush is literally in his house. Sila ay tumira para gumawa ng takdang aralin at ang Rako ay nasa maximum virgin alert. Pinalala ni Ruri ang mga bagay sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na tulungan si Kasaki sa isang problema sa matematika na nahihirapan siya. Parehong nagsimulang magpanik sina Kasaki at Rako ngunit iginiit ni Ruri na nagtutulungan sila kaya umupo si Kasaki sa tabi niya. Ang pagkakaroon niya ng ganito kalapit ay nagiging ganap na ligaw ang puso ni Rako ngunit pagkatapos ay nag-ambala si Chitosh sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng problema kay Kasaki. Sinabi sa kanya ni Rako na isipin ang kanyang negosyo at tumuon sa kanyang sariling trabaho ngunit ipinahayag niya na natapos na niya ang lahat. Ipinapalagay ni Rako na siya ay lahat ng hitsura at walang utak ngunit pinatunayan niyang mali siya sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang nakumpletong worksheet. Siya ay lubos na nanginginig habang tinutulak siya nito palayo para maupo sa kanyang pwesto sa tabi ni Kasaki. Nang maglaon tinanong ni Chitosh si Kasaki kung may crush siya sa sinuman. Nagawa ni Kasaki na tumanggi na nagpapasaya kay Rako. Inamin din ni Chitosh na hindi niya gusto ang sinuman na ginagawang lahat kabilang si Sho ang NPC ay tumitig sa kanya na parang umamin siya sa pagpatay. Napagtanto ang kanyang pagkakamali mabilis na sinabi ni Chitosh na nagbibiro siya at sinuportahan siya ni Rako. Tila naniniwala sa kanila ang kanilang mga kaibigan ngunit si Sho bilang siya ang Nosei Chaos Agent ay nagtanong kung gaano kalayo ang pisikal na narating ni Chitosh at Rako. Nahiya ang lahat sa kanyang prangka na tanong kaya kinaladkad siya ni Rako palabas para makipag-usap sa kanya. Ibinunyag ni Rako na pinik nila ang lahat at hindi nagulat si Shu. Sinabihan niya si Rako na magpalaki ng backbone at umamin kay Kasaki dahil gusto rin siya nito. Iniisip ni Rako na gumagawa lang si Shu ng mga bagay-bagay ngunit hindi niya mapigilan ang pag-iisip tungkol dito kapag bumalik sila sa loob. Samantala narinig ng ilang miyembro ng Yakuza ang tanong ni Sho at nagpas siyang tumulong na pagandahin ang relasyon ni Rako at Chitosh. Ipinapadala nila ang mga ito upang kumuha ng espesyal na tsaa mula sa kamalig at i-lock ang mga ito sa loob. Alam agad ni Rako na nasa likod nito ang kanyang mga tauhan at nagpa siya na hintayin na lang ito. Biglang kumapit si Chitosh sa kanyang likod at nabigla siya hanggang sa napagtanto niyang talagang natatakot siya. Siya ay nakakapit sa kanya na may luha sa kanyang mga mata at hindi maiwasan ni Rako na mapansin na talagang maganda siya kapag hindi niya sinusubukang alisin siya. Agad niyang pinapagalitan ang sarili sa pag-iisip tungkol sa kanya ng ganoon dahil ang kanyang mga iniisip ay naaanod sa mapanganib na teritoryo. Nakita ni Chitosh ang isang hagdan at iminumungkahi na umakyat sila sa bintana. Sinabi ni Rako na natatakot siyang umakyat ngayon at nag-aalok na pumuntang mag-isa para sa tulong ngunit sinabi niya sa kanya na kumuha ng backup. Ang pag-iiwan sa kanya ng mag-isa ay magiging magulo kaya sila ay natigil. Para maabala ang sarili nagsimulang magtanong si Chitosh ng mga random na tanong at kahit papaano ay nauwi sila sa pagtatalo tungkol sa kung sino ang may mas maraming karanasan sa pakikipag-date kahit na wala pa sa kanila ang nahalikan. Si Chitosh ay huminahon at nagpas siyang subukan pa rin ang hagdan ngunit siya ay natapilok at nahulog sa ibabaw niya. Nakatitig sila sa mga mata ng isa't isa na malapit nang magkaroon ng isang sandali nang si Claude ay sumabog sa pintuan na parang FBI. Nang makita sila sa kakaibang posisyon na iyon inilabas ni Claude ang kanyang baril at sinimulang banta si Rako habang pilit nilang sinusubukang ipaliwanag ang nangyari. Pagkatapos nagpakita si Ruri at Kasaki at nang makita sila ni Kasaki na ganoon napahiya siya kaya kinaladkad niya si Ruri palayo iniwan si Rako na ganap na nawasak. Kinabukasan narinig ni Rako sina Ruri at Kasaki na nag-uusap tungkol sa susi na laging nasa kanya ni Kasaki. Napailing siya nang malaman na ibinigay ito sa kanya ng isang batang lalaki na nakilala niya 10 taon na ang nakakaraan. Nang maglaon hiniling ni Ruri sina Chitosh at Rako na tulungan ang koponan sa paglangoy dahil kulang sila sa mga miyembro. Bumaba si Chitosh para tumulong ngunit nalilito si Rako kung bakit kailangan niyang sumama sa pagsasanay sa paglangoy ng mga babae.
Pagkatapos ay lumakad si Kasaki sa pool area at literal na nakalimutan ni Rako kung paano magsalita ngunit muli siyang nag-ambala ng kanyang susi. Ipinagpalagay ni Chitosh na siya ay nakikialam lamang kay Kasaki at hinaampas siya ng paulit-ulit sa ulo. Tinanong ni Rako kung bakit sinusubukan niyang gawing tanga siya at sinabi niyang hindi niya siya kailangang saktan kung hindi siya kumilos na parang isang ganap na kilabot. Habang nagtatalo sila random na nagtanong si Ruri kung nagpunta sila sa Kama League kahapon hanggang 7 minuto sa langit. Lahat ay nabigla ngunit ipinaliwanag ni Rako na ikinulong sila ng kanyang mga lalaki doon bilang isang biro. Biglang lumitaw si Cho nang wala sa oras na nagsasabing nandoon siya para suportahan ang koponan sa paglangoy ngunit sinipa siya ni Ruri diretso sa pool at sinubukang lunurin siya habang sinasabi kay Rako na turuan si Kasaki kung paano lumangoy. Humingi ng paumanhin si Kasaki para sa problema ngunit sinabi ni Chitosh na huwag mag-alala tungkol dito. Habang nagsasalita siya gumapang si Cho pabalik at sinubukang mag-alok na lagyan ng sunscreen si Chitosh na labis na ikinagulat niya kaya sinipa siya ni Kasaki sa isang pader. Ipinakita ni Chitosh ang kanyang paglangoy para sa Kasaki ngunit lumalangoy siya na parang nagsasanay para sa Olympics kaya imposibleng matuto si Kasaki mula sa kanya. Si Rako ang pumalit at nagsimulang ipakita kay Kasaki ang mga pangunahing kaalaman ngunit ang pagiging malapit sa kanya ay halos nagpapadala sa kanya sa isang birhen na galit. Sinubukan siyang tulungan ni Kasaki ngunit muntik nang malunod kaya binuhat niya ito palabas at tinanong kung kailangan niya ng pahinga. Sinabi ni Kasaki na ayos lang siya ngunit nag-aalok na kumuha ng mga inumin upang pasalamatan siya. Nang umalis siya napansin niya ang kanyang susi sa tabi ng kanyang bag at nagpas siyang subukan kung kasya ito sa kanyang locket. Sinubukan niya ito ngunit hindi ito gumana at bago niya ito maibalik bumalik ang mga batang babae. Nakita siya ni Kasaki na may susi at tinanong kung bakit nasa kanya ang susi ng locker room ng babae. Sinubukan ni Rako na magpaliwanag ngunit binugbog siya ni Chitosh at itinali na inakusahan siyang isang freak na gustong mag-espia sa mga babaeng nagbabago. Sumusumpa si Rako na hindi iyon ang nangyari at naniwala si Kasaki sa kanya dahil alam niya na siya ay isang duwag na talagang sumilip. Kinaligan siya ni Ruri ngunit sinabi niyang mas mahusay niyang tiyakin na si Kasaki ay maaaring lumangoy tulad ng isang propesyonal sa bukas na kompetisyon. Sa susunod na araw sa pool nagtanong si Chitosh tungkol sa pag-unlad ni Kasaki at inamin ni Rako na maaari lamang siyang lumangoy gamit ang isang kickboard. Tinawag siya ni Chitosh na walang silbi ngunit itinuro ni Rako na hindi ka matututong lumangoy sa isang araw. Nang dumating sina Kasaki at Ruri pinasalamatan ni Kasaki si Rako para sa lahat ng kanyang tulong at sinabi niya sa kanya na gawin lamang ang kanyang makakaya. Dumating ang oras ng kompetisyon at kahit na sinabi ni Rako kay Chitosh na magpainit hindi niya ito pinapansin ng lubusan. Sa kanyang karera ang kanyang mga binti ay nag-crack at siya ay nagsisimulang malunod. Agad na tumalon si Rako upang iligtas siya at sinabi ni Sho na hindi siya humihinga at nangangailangan ng bibig sa bibig mula sa kanyang kasintahan. Ayaw gawin ni Rako pero ayaw din niyang mamatay kaya pumayag siya. Nang malapit na itong magbigay sa kanya ng CPR nagising siya ipinapalagay na sinusubukan niyang samantalahin siya at binugbog siya habang tinatawanan ni Sho ang kanyang likuran. Nang maglaon habang nagpapalit tinanong ni Ruri si Kasaki kung bakit niya dinala ang kanyang key at sinabihan siyang ihinto ang pamumuhay sa nakaraan at tumuon sa kanyang hinaharap. Kinabukasan sa tanghalian sinabi ni Kasaki at Ruri kay Chitosh na iniligtas siya ni Rako mula sa pagkalunod na ikinagulat niya. Iminumungkahi nila na pasalamatan siya at humingi ng paumanhin sa pambubugbog sa kanya na parang caveman. Hinahanap ni Chitosh si Rako para humingi ng paumanhin ngunit sa tuwing susubukan niya may sinasabi ito na ikinagagalit niya kaya sa halip ay sinaktan siya nito. Pagkatapos ng maraming nabigong pagtatangka sinabi niya kina Ruri at Kasaki na tapos na niyang subukang humingi ng tawad sa isang taong kasing siksik ng konkreto. Habang nagrereklamo siya tungkol sa kung ano siya ay tulala tinanong ni Kasaki kung talagang nililigawan niya ito. Karaniwang nagsisinungaling si Chitosh ngunit nagpa siya na lang na sabihin sa kanila ang totoo. Nagulat si Kasaki nang malaman niyang peke ang lahat ngunit hindi si Ruri dahil may hinala na siyang hindi kapanipaniwala. Bago umalis tinanong ni Ruri kung tatabi si Chitosh para sa sinumang babaeng matapang na magtapat kay Rako. Sinabi ni Chitosh na gagawin niya ito sa isang kapag sila ay nag-iisa iminumungkahi ni Ruri na umamin si Kasaki dahil talagang walang asawa si Rako. Inamin ni Kasaki na natatakot siya na hindi niya maramdaman ang parehong paraan ngunit handa siyang subukan. Samantala papunta si Rako sa zoo ng paaralan nang may makabunggo siya na putol ang kanyang locket chain. Patuloy siya sa paglalakad nang hindi niya namalayang nahulog ang kanyang locket. Sa zoo naroon na si Chitosh at nagtanong kung bakit niya ito iniligtas. Sinabi niya sa kanya na nag-react lang ang kanyang katawan nang makita siyang nalulunod.
Pakiramdam ni Chitosh ay nabigla siya at nagpasalamat sa kanya sa Ingles dahil nahihiya siyang sabihin ito sa wikang Hapon. Hindi maintindihan ni Rako kaya sinubukan niya itong isalin ngunit nagalit siya at hinampis siya ng walis bago bumagsak. Pagkaalis ni Chitosh nakita niya ang kanyang locket sa lupa at pinulot ito nagtataka kung paano niya ito nawala. Maya-maya bumalik si Rako sa klase upang kunin ang kanyang bag at nagulat na naroon pa rin sina Ruri at Kasaki. Agad na tumakbo si Ruri tinitiyak na sasabihin kay Kasaki na ito na ang kanyang pagkakataon para magtapat. Ang pagiging mag-isa kay Rako ay namumula ang mukha ni Kasaki. Nang sinubukan niyang umamin isang baseball ang bumagsak sa bintana. Hiniling sa kanya ni Rako na maghintay habang kumukuha siya ng guro at bago umalis tinanong niya kung ano ang gusto niyang sabihin sa kanya. Sinabihan siya ni Kasaki na kalimutan ito dahil hindi ito mahalaga. Sa kanyang paraan upang makahanap ng isang guro kinumbinsi ni Rako ang kanyang sarili na malapit na siyang magtapat ngunit hindi niya akalaing gagawin niya ang isang bagay na ganoon. Nang gabing iyon nagpakita si Chitosh sa kanyang bahay at ibinalik ang kanyang nakapirming locket. Kinabukasan isang bagong estudyante na nagngangalang Seishiro ang ipinakilala sa klase at agad na niyakap si Chitosh ng sobrang pagmamahal. Sa panahon ng break sinabi ni Seishiro kay Chitosh na narinig niyang nagkaroon siya ng kasintahan at gusto siyang makilala. Kaya hinawakan ni Chitosh si Rako at kinaladkad siya para sa pagpapakilala. Sa tanghalian hiniling ni Seishiro na makipag-usap kay Rako ng pribado. Pumunta sila sa bubong kung saan tinanong ni Seishiro kung talagang gusto ni Rako si Chitosh. Nagawa ni Rako na sabihing oo ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Seishiro. Tinanong niya kung mamamatay si Rako para kay Chitosh at sinabing oo muli ni Rako. Biglang naglabas ng baril si Seishiro at sinabihan si Rako na mamatay na. Bago makapag-react si Rako nasa baba ni Seishiro ang baril at sinimulang sipin siya dahil sa mabagal na reflexes. Tinawag niyang pathetic at spineless si Rako na nanunumpa na ipanalo ang pag-ibig ni Chitosh at ilayo siya sa kanya. Malugod na hahayaan ni Rako na mangyari iyon ngunit pagkatapos ay naaalala kung ano ang mangyayari kung sila ni Chitosh ay naghiwalay. Sinabi niya kay Seishiro na hindi niya hahayaang makialam sa kanilang relasyon na ikinagalit ni Seishiro na muntik na niyang ipadala si Rako upang makipagkita sa kanyang gumawa doon. Sumabog si Chitosh sa pinto at humihiling sa kanya na huminto ngunit sinabi ni Seishiro na hindi niya kayang panoorin si Rako na ginagawa siyang tanga kaya hinamon niya si Rako sa isang duel. Nang dumating ang oras ng tunggalian nagulat si Rako nang makitang napakaraming estudyante ang nagkukumpulan dahil ipinakalat ni Sho ang balita at tumataya sa resulta. Naghagi si Seishiro ng barya para simulan ang duel at handang manalo si Rako hanggang sa makita niya kung anong armas ang dala ni Seishiro. Dahil alam niyang hindi siya bulletproof tulad ni Superman tumakbo kaagad si Rako para sa kanyang buhay. Hinabol siya ni Seishiro sa pagbaril ngunit iniiwasan ni Rako ang lahat habang sinusubukang mawala siya. Sa panahon ng paghabol sinabi ni Seishiro na si Rako ay hindi sapat na tao dahil hindi siya kukuha ng bala para sa pag-ibig. Sinabi ni Rako na si Seishiro ay hindi sapat na tao dahil hindi niya nakikita na si Chitosh ay hindi nangangailangan ng ilang knight in shining armor para iligtas siya. Nagpadala ito kay Seishiro sa isang bulag na galit at pinatindi niya ang paghabol. Upang makatakas tumalon si Rako sa isang bintana papunta sa pool sa ibaba at sumunod si Seishiro nang hindi nag-iisip ng 2 beses. Hinailan ni Rako palabas ang isang walang malay na si Seishiro at nagpas siyang alisin ito sa basang damit para hindi siya sipon. Dinala niya siya sa locker room at sinimulang haborin siya ngunit nagising si Seishiro at itinulak siya palayo. Nalilito sa reaksyon sinubukan ni Rako na magpaliwanag ngunit tumigil sa pagsasalita nang makita niya ang bumubusi ng dibdib ni Seishiro. Nang marinig ang mga boses na papalapit hinailan ni Rako si Seishiro sa isang bakanteng locker para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Nang suriin ni Chitosh at ng iba ang silid nakita nilang walang laman ito. Nang dumating ang 2 batang babae sinabi nila kay Chitosh na ang locker room ng babae ay walang laman din. Tinanong nila kung bakit gusto ni Chitosh na tingnan sila doon at ibinunyag niya na si Seishiro ay talagang isang babae na ikinagulat ng lahat. Sa loob ng locker tinanong ni Rako kung bakit siya nagsusuot na parang lalaki. Ipinaliwanag ni Seishiro na pinalaki siya ni Claude bilang isang lalaki at hindi pa rin alam na siya ay isang babae. Hindi siya nag-abala sa pagwawasto sa kanya dahil tinalikuran niya ang pagiging pambabae para protektahan si Chitosh. Sabi ni Rako nakakahiya dahil sa tingin niya ay cute siya bilang isang babae na ginagawang conscious si Seishiro sa sarili. Biglang bumukas ang pinto ng locker at binugbog ni Chitosh si Rako nang makita niya ang estado ng paghubad ni Seishiro. Matapos ipaliwanag ni Rako ang nangyari tinanong ni Chitosh kung sino ang nanalo sa tunggalian.
Idineklara ni Seishiro na hindi ito wasto dahil hindi pa napatunayan ni Rako na sapat siyang tao para protektahan si Chitosh. Ngunit nang iwan sila ni Rako, inamin ni Seishiro na talagang natalo siya sa tunggalian. Kinabukasan pinasuot ni Chitosh si Seishiro ng pambabae na uniforme dahil palagi niyang tinatanong kung bakit sa tingin ng mga tao ay lalaki siya. Hindi komportable si Seishiro at nagreklamo na ang pananamit na pambabae ay nangangahulugan na hindi niya matutupad ang kanyang pangako. Dahil ang memorya ni Chitosh ay karaniwang wala, hindi niya maalala kung anong pangako. Ipinaalala ni Seishiro sa kanya na ginawa ito sa unang araw na magkasama silang naligo, ngunit hindi pa rin maalala ni Chitosh at sinabing hindi ito mahalaga. Nilagyan niya ng ribbon ang buhok ni Seishiro para kumpletuhin ang hitsura at nang pumasok si Rako na nagsasabing maganda siya, nabigla si Seishiro at hindi niya alam kung paano haharapin ang papuri. Kinabukasan nakipagkita si Seishiro kay Claude para sa kanyang pang-araw-araw na pagsasanay sa pakikipaglaban at diretso niyang inutusan itong alisin si Rako sa sandaling malaman niyang peke ang relasyon nila ni Chitosh. Kaya naman sa buong linggo si Seishiro ang naging ultimate third wheel na nakadikit kay Chitosh at Rako na parang isang uri ng sobrang nakakabit na bodyguard. Isang hapon sinabi ni Rako kay Chitosh na gusto ng guro na puntahan nila ang tindahan ng alagang hayop para sa pagkain ng hayop. Ang unang naisip ni Chitosh ay paalisan siya ng mag-isa, ngunit sinabi niyang hindi niya kayang dalhin ang lahat ng mag-isa. Si Seishiro na nagkukubli sa mga palumpong na parang ninja ay nagboluntaryong tumulong. Bago sila umalis, pinilit ni Chitosh si Seishiro na magsuot ng damit kaya hindi siya komportable dahil lahat ay nakatitig sa kanya na parang siya ay isang uri ng bihirang Pokemon. Sa tindahan ng alagang hayop, pinapanood ni Rako si Seishiro na naglalaro ng isang tuta at hindi niya napigilan, ngunit napansin na kakaiba ang hitsura niya sa kanyang karaniwang nakakatakot na sarili. Nang mahuli siya ni Seishiro na nakatitig, tinawag niya itong freaky weirdo dahil sa tingin niya ay hinuhubaran siya nito. Tumayo siya para umalis, ngunit natapilok at halos malaglag ang mga halaman sa sahig bago siya mahuli ni Rako. Naglalakad pabalik sa paaralan, napansin ni Rako ang pagkakapiya-piya ni Seishiro. Kapag tinanggal niya ang kanyang sapatos, nakita niya ang kanyang mga paa na natatakpan ng mga paltos. Tinanong niya kung bakit hindi siya nagsasalita kapag siya ay nasa sakit at sinabi sa kanya ni Seishiro na ang pagrereklamo tungkol sa mga walang kwentang bagay ay nangangahulugang hindi siya karapat-dapat na protektahan si Chitosh. Dahil dito sinabi niya sa kanya na ang tanging nasa isip niya maliban sa mga baril at karahasan ay malamang na isang tumpok ng buhangin. Itinaas niya ito sa kanyang likuran dahil ayaw niyang maglakad siya ng nakayapak, ngunit si Seishiro ay nagsimulang mag-freaking ng tuluyan. Nakiusap siya sa kanya na ibaba siya, ngunit ipinangako niyang wala siyang masamang intensyon. Habang nagsisimula siyang maglakad, nagpapahinga si Seishiro at tinanong ni Rako kung gaano na sila katagal magkakilala ni Chitosh. Sinabi ni Seishiro na nagkita sila mga 10 taon na ang nakakaraan at nagsimulang sabihin sa kanya ang tungkol sa unang crush ni Chitosh. Napansin ni Rako na kakaiba ito mula nang sabihin sa kanya ni Chitosh na hindi siya nagkaroon ng crush noon. Pagkatapos ay tinanong niya si Seishiro tungkol sa kanyang unang crush at inamin niyang hindi siya kailanman nahulog sa sinuman dahil ginugugol niya ang lahat ng kanyang oras sa pag-aalaga kay Chitosh. Dahil dito hinuhulaan niya na sa kalaunan ay mararanasan niya ang pag-ibig at kapag nangyari ito, siya na ang magiging pinakamasayang tao sa buhay. Ang kanyang mga salita ay nagpaparamdam sa kanya na espesyal siya, kaya't sinubukan niyang paglaruan ito sa pamamagitan ng pagiging masama sa kanya muli. Noong gabing iyon sa kanyang karaniwang pagsasanay kasama si Claude, kapag nagtanong siya tungkol kay Rako, nawalan siya ng focus sa isang segundo. Nagawa niyang sabihin sa kanya na walang bago tungkol kay Rako kahit na ang kanyang mukha ay kasing pula ng kamatis. Kinabukasan sa paaralan, nang makita ni Seishiro si Rako, siya ay ganap na nabigla at nagsimulang kumilos na kakaiba. Sa panahon ng break, nagtapat siya kay Chitosh at pagkatapos ay sasabihin sa kanya na sa tuwing kasama niya ang isang partikular na tao, tumitibok ang kanyang puso, nag-iinit ang kanyang mukha at halos hindi siya makapagsalita ng maayos. Sinabi ng ganap na walang utak na tanga na kilala bilang Chitosh na parang may malubhang sakit si Seishiro. Sinabi ni Seishiro na wala siyang nararamdamang sakit, ngunit pumayag siyang pumunta sa ospital kung magpapatuloy ang mga sintomas. Nang maglaon, sinabi niya kay Claude ang parehong bagay at tulad ni Chitosh, iminumungkahi niyang humingi siya ng tulong medikal. Nagpa siya si Seishiro na tanungin si Shu at ang ilang kaklase, ngunit walang sumagot sa kanya, kaya pinuntahan niya sina Kasaki at Ruri. Sila ang sumisira sa kanya na ang nararamdaman niya ay pag-ibig at tuluyang nawala ito kay Seishiro. Tumanggi siyang maniwala na may nararamdaman siyang kahit ano maliban sa pagkamuhi para kay Rako, ngunit iginiit ng mga babae na iyon mismo ang nangyayari.
Binanggit pa ni Ruri na si Kasaki ay nasa parehong sitwasyon ngunit mabilis na tinampol ni Kasaki ang kanyang kamay sa bibig ni Ruri para tumahimik siya. Pagkalabas ng silid-aralan patuloy na iniisip ni Seishiro ang sinabi ng mga babae sa kanya at nagsimulang isipin ang sarili na kasama si Rako. Napagtanto kung ano ang kanyang ginagawa sinubukan niyang alisin ang mga kaisipang ito sa pamamagitan ng brutal na pag-untog ng kanyang ulo sa dingding. Sa kalaunan pumunta siya sa hardin upang magtampo at nang mahanap siya ni Chitosh sinabi niya sa kanya ang sinabi ni Nakasaki at Ruri. Sinabi ni Chitosh na hindi niya alam kung paano kumilos ang mga taong umiibig dahil hindi pa siya umiibig. Nang tanungin ni Seishiro kung paano siya pumasok sa isang relasyon kung hindi siya umibig binawi ni Chitosh ang kanyang pahayag. Pagkatapos ay ipinaalala ni Seishiro sa kanya na nahulog siya sa isang batang lalaki na nakilala niya 10 taon na ang nakakaraan na ikinagulat ni Chitosh dahil wala siyang memorya tungkol dito. Nang gabing iyon nang makauwi si Chitosh nagpasya siyang maghanap ng mga alaala sa pagkabata na maaaring makatulong sa kanyang maalala ang kanyang unang crush. Matapos halos madurog ng tambak na basura na itinago niya sa kanyang aparador nakita niya ang kanyang lumang diary. Nasa loob ang mga entry tungkol sa lahat ng oras na ginugol niya sa pakikipaglaro sa kanyang unang crush. Ang isang entry ay nag-uusap tungkol sa araw na iniligtas niya siya mula sa isang mabangis na hayop at nagkaroon ng hiwa sa kanyang noo. Ang isa pa ay naglalarawan ng iligtas niya siya pagkatapos niyang mahulog sa ilang bato at binanggit sa huling entry ang pangakong ginawa niya sa bata. Sa kasamaang palad ang kanyang nakababatang sarili ay nakalimutan niyang isulat kung anong klaseng pangako iyon na mas nakakadismaya sa kanya. Habang sinusubukan niyang alamin kung ano ang pangako kinuha niya ang libro at laking gulat niya nang may nahulog na susi. Napansin ni Chidej na sobrang kakaiba na may nakatagong susi sa kanyang talaarawan at iniisip kung konektado ito sa pangakong ginawa niya sa kanyang unang pag-ibig. Noon lang kumatok si Seishiro sa kanyang bintana at nang mapansin niya ang seryosong pagmumukha ni Chidej tinanong niya kung ano ang problema. Sinabi sa kanya ni Chidej na curious siya tungkol sa kanyang misteryosong unang pag-ibig at gusto niyang mahanap ni Seishiro ang lugar kung saan sila unang nagkita. Sumang-ayon si Seishiro ngunit sinabi nitong maghintay hanggang makabalik sila mula sa kanilang school camping trip. Nalilito si Chidej dahil nakalimutan na niya ang tungkol sa biyahe ngunit ipinaalala ni Seishiro sa kanya na aalis sila bukas. Pagdating nila sa paaralan sa susunod na araw sinabihan sila ng kanilang guro na maghati-hati sa mga pangkat dahil malapit na silang umalis. Walang ideya si Chidej kung ano ang ibig niyang sabihin kaya tinanong niya si Rako na nagpapaliwanag na nahahati sila sa mga koponan para sa paglalakbay. Ang kanilang squad ay binubuo ng kanya Rako Seishiro Ruri Kasaki at Shu. Sa kanilang destinasyon ang unang gawain ng guro ay ang paghahanda ng tanghalian. Napansin ni Rako na si Chidej ay tila nasa sabik ngunit walang ideya na siya rin ay nawala sa pag-iisip tungkol sa kanyang unang pag-ibig. Hindi pa rin niya ito maalala ngunit alam niya na ang tanging paraan na makikilala niya ito ay sa peklat na natamo nito nang iligtas siya nito. Nilapitan niya si Rako na may dalang isang mangkok ng mainit na tubig ngunit hindi sinasadyang napadpad siya sa isang troso at natapon ang buong bagay sa kanyang ulo. Nagulat si Rako at nang humarap siya sa kanya napansin niyang may peklat siya sa ulo. Tinanong niya kung paano niya nakuha ito at sinabi niya sa kanya na nasaktan siya sa paglalaro ng mga hayop noong bata pa siya. Nagtataka ito kung ito nga ba ang lalaking hinahanap niya. Ngunit ayaw niyang maniwala na siya iyon at lumayo. Maya-maya pumunta ang grupo nila sa kwarto nila at nagmungkahi si Shu ng card game. Pero dahil isa siyang creepy na tanga na puro kaguluhan lang ang iniisip niya nagdadagdag siya ng twist sa laro. Sinabi niya sa kanila na ang mga natalo ay kailangang ibunyag ang kulay ng kanilang damit na panloob ngunit pagkatapos na matalo ni Ruri ang buhay na liwanag ng araw sa kanya dahil sa pagiging degenerate binago niya ito sa pakikipag-usap tungkol sa kanilang unang crush. Bago nila makalaro ang huling round sumigaw ang kanilang guro sa kanila na bumaba para sa hapunan. Pagkatapos ng hapunan sinabi ng guro kay Rako na mayroon siyang tawag sa telepono kaya pumunta siya sa front desk. Hindi niya alam na sinusundan siya ni Claude. Ngunit nakita at napagtanto ni Chidej na wala siyang pakinabang. Sa front desk natuklasan ni Rako na walang tao sa linya kaya nagpasya siyang samahan ang iba sa paligan. Gayunpaman hindi niya alam na pumapasok siya sa babaeng banyo dahil inilipat ni Claude ang mga kurtina. Kahit nakakaiba ang tingin niya na walang laman ang lugar hindi siya naghihinala ng foul play at nagpapahinga sa tubig. Biglang may tumalon sa paligan na nagdulot ng malaking splash at sumigaw si Rako na ipinagbabawal ang paglangoy sa paligan. Nang lumabas ang tao mula sa tubig nagulat siya nang makitang si Chidej iyon at sinimulan niya itong hampasin ng balde. Sa kalaunan napagtanto niya ang pananagutan ni Claude kaya sinabihan niya itong umalis bago dumating ang iba.
Nang malapit na siyang makatakas bumukas ang pinto kaya sinabihan siya ni Chidej na magtago hanggang sa makahanap siya ng ibang paraan palabas. Habang naghuhugas ang mga babae nagpasya si Rako na umalis sa pasukan ng staff. Tumulong si Chidej sa pamamagitan ng pag-akit ng atensyon ng mga babae sa isang bagay sa dingding ngunit bago siya makatakas dumating ang kanilang guro at iba pang babaeng estudyante. Wala siyang choice kundi umatras at umasa ng isa pang pagkakataong makaalis. Ngunit nang marinig niyang pinag-uusapan ng mga babae ang tungkol sa mga ari-arian ni Seishiro na nosebleed siya. Sinubukan niyang manatiling tahimik ngunit narinig siya ni Seishiro at binato niya ang isang bote ng bath gel sa balde na kanyang itinatago. Nahati ang balde sa kalahati ngunit hindi nasaktan si Rako dahil nahulog ito ng patago nang ihagis niya ito. Nagulat si Seishiro nang makitang walang laman ang balde dahil nanumpa siyang may narinig siya. Kailangang gamitin ni Chidej ang kanyang katawan para itago si Rako ngunit may mga batang babae na lumapit sa kanya at nagtatanong tungkol sa kanyang relasyon. Sa pag-asang ma-redirect ang kanilang atensyon sinabi niya sa kanila na may crush si Seishiro sa isang tao. Agad na pumunta ang mga babae sa tabi ni Seishiro para marinig ang tungkol sa crush niya ngunit tumanggi siyang sabihin sa kanila ang anuman at binanggit niya ang crush ni Kasaki. Sa panahon ng kaguluhang ito napansin ni Rako ang isang butas na patungo sa paligan ng mga lalaki at sinabi niya kay Chidej na aalis siya dito. Gayunpaman nang marinig niyang may crush si Kasaki itinigil niya ang kanyang planong pagtakas dahil mas nauubos siya ng kuryosidad. Sa sandaling iyon sinubukan ni Kasaki na iwasan ang mga batang babae at tumakbo palayo na nauwi sa pag-upo sa harap mismo ng butas na binalak niyang takasan. Napansin ito ni Chidej at sinubukang hilahin si Kasaki ngunit dahil basa ang kanyang mga kamay hindi niya sinasadyang bumitaw. Naging sanhi ito ng pagkahulog ni Kasaki sa ibabaw ni Rako at nang mabanggit niya ang pakiramdam ng isang bagay sa ilalim niya sinabi sa kanya ni Chidej na imahinasyon niya iyon. Itinulak niya si Kasaki palabas para malayang makagalaw si Rako ngunit nadulas at nahulog. Iniharap nito ang kanyang mukha sa maliit na lalaki ni Rako habang nakikita niya ang kanyang mga hubad na melon kaya mabilis na nagmadaling umalis si Rako. Nang lumutang siya sa kabilang panig nagulat si Shu at ang iba pa nang makita siya. Sinabi niya sa kanila na siya ay nasa ilalim ng tubig sa buong oras upang hindi sila maghinala sa kanya na gumagana dahil naniniwala sila sa kanyang kasinungalingan. Inaanyayahan siya ni Shu na samahan sila sa pakikinig sa mga babae ngunit tumanggi si Rako na nagsasabing siya ay pagod. Kinagabihan nakasalubong niya si Chidej sa labas at humingi ng tawad sa nangyari dahil sobrang nahihiya siya. Sa susunod na araw habang nag-aalmusal sinabi ni Shu kay Rako na nagsasagawa sila ng pagsubok ng lakas ng loob sa gabing iyon. Ipinaliwanag niya na magkakaroon ng lottery pagpapares ng mga lalaki at babae at ang bahaging pinaka-hype niya ay ang pagkakahawak nila ng kamay. Sinusubukan niyang pasayahin si Rako sa pamamagitan ng pagsasabing may posibilidad na maipares siya kay Kasaki. Sa palagay ni Rako ay hindi siya sapat na mapalad para mangyari iyon kaya nag-aalok si Shu na ibenta ang kanyang tiket kung mapares siya kay Kasaki. Sa kabilang bahagi ng dining hall sinabi rin ni Ruri kay Kasaki na tiyaking makakapares siya ni Rako. Kahit alam ni Kasaki na imposible ito may pag-asa pa rin siya dito. Nang tumalikod na siya para umalis nakita niya si Rako sa tabi ng vending machine at pumunta siya para kumustahin. Sa una normal na tumutugon si Rako ngunit kapag naaalala niya ang insidente sa banyo kagabi siya ay lubos na naguguluhan. Mabilis siyang tumakbo palayo bago magsalita ng kalokohan na iniwan si Kasaki na lubos na nalilito sa kanyang kakaibang pag-uugali. Kapag sumapit ang gabi ibinalita ng guro ang pagsubok ng lakas ng loob bago umalis upang masayang kasama ang iba pang miyembro ng faculty. Di nagtagal ay nagsimula na silang mamili ng mga lote at bago mapili ni Rako ang kanya ipinaalam ni Ruri na ang numero ni Kasaki ay 12 kaya ipinagdasal ni Rako sa bawat Diyos na pipiliin niya ang parehong numero. Sinasagot ang kanyang mga panalangin at pinili niya ang parehong numero ng Kasaki. Habang si Chidog ay nakakakuha ng ganap na kasawian ng pagiging ipares kay Sho kapag ang isang nasasabik na Kasaki ay lumapit kay Rako siya ay nagpupumilit na tingnan siya sa mata nang hindi iniisip na siya ay nakasuot ng kanyang birthday suit. Kaya tinanong niya kung bakit siya iniiwasan. Sinabi ni Rako na hindi niya siya iniiwasan at sinabing kinakabahan siya dahil ito ang unang pagkakataon niyang magpalipas ng gabi sa parehong silid ng mga babae. Habang nag-uusap sila pinagmamasdan sila ni Chidog at nagtataka kung bakit hindi naging mabait si Rako sa kanya gaya ng pakikitungo niya kay Kasaki. Maya-maya nakarinig siya ng mga boses mula sa mga palumpong sa likuran niya. Kaya't siya ay nag-iimbestiga at natuklasan ang mga mag-aaral na dapat maglaro ng mga halimaw sa panahon ng pagsusulit.
Sinabi nila sa kanya na ang babaeng naglalaro ng multo ay may masamang tiyan at nakikiusap sa kanya na kunin ang kanyang pwesto. Sinubukan ni Chidog na tumanggi dahil sa kanyang takot sa dilim ngunit patuloy silang nagmamakaawa hanggang sa siya ay lumusong at pumayag na gawin ito. Pagkatapos magsuot ng costume binigyan nila siya ng flashlight at dinala siya ng isa sa mga lalaki sa kanyang nakatalagang lugar. Nang iwan siya ng batang lalaki natarante si Chidog at sinubukang buksan ang kanyang flashlight ngunit hindi ito gumana kaya itinapon niya ito at nagpa siya na takasan ang kadiliman. Gayunpaman kapag ang isang butiki ay gumagapang sa kanyang mga paa siya ay sumisigaw sa takot at niyakap ang sarili habang nagdarasal na may magligtas sa kanya. Samantala sa kampo halos oras na para makipagsapalaran sina Rako at Kasaki sa kakahuyan kaya nahihiya silang magkahawak kamay. Rako's so nervous he's sweating buckets and can only hope na si Kasaki ay hindi maiinis sa kanya. Nang tumingin ito sa kanya napansin niyang namumula ang mukha nito at iniisip kung kinakabahan ba siya tulad niya. Biglang sumugod si Shu at nagtanong kung nakita niya si Chidog ngunit dahil hindi nakita ni Rako wala siyang tulong. Sinabi ng isa sa kanilang mga kaklase na nakita niya si Chidog na papunta sa kakahuyan na nakasuot ng multo na ikinagulat ni Rako dahil alam niyang natatakot siya sa dilim. Sa sandaling iyon ang pangalawang babaeng multo ay tumakbo palapit sa kanila na nagsasabing nakalimutan niyang bigyan si Chidog ng mga bagong baterya para sa kanyang flashlight. Nag-aalala ito kay Rako kaya sinabi niya kay Kasaki na babalik siya at tumakbo sa kakahuyan para hanapin si Chidog dahil alam niyang matatakot ito saan man siya naruroon. Nang matagpuan siya nito maluha-luha na siya ngunit laking pasasalamat niya nang makita siya. Habang pabalik sila sa kampo hinawakan niya ang kanyang jacket at pinagalitan siya nito dahil sa pagpayag niyang maglaro ng multo kapag alam niyang natatakot siya sa dilim. Sa oras na bumalik sila natapos na ang pagsubok ngunit natutuwa ang kanilang mga kaibigan na makitang okay sila. Humingi ng paumanhin si Rako kay Kasaki sa pag-iwan sa kanya ngunit sinabi niya sa kanya na hindi siya galit dahil nag-aalala rin siya kay Chidog. Ilang araw pagkatapos bumalik mula sa kanilang biyahe sinabi ni Seishiro kina Rako, Kasaki at Ruri na kaarawan ni Chidog at iniimbitahan sila sa sorpresang party na kanilang gagawin sa kanyang bahay mamaya. Lahat sila ay sumang-ayon na dumalo at nang binanggit ni Rako na kailangang bumili ng mga regalo iminungkahi ni Ruri na sumama siya kay Kasaki pagkatapos ng paaralan upang kunin ang mga ito. Parehong nabigla kaagad dahil mag-iisa silang magkasama at sinubukan ni Kasaki na kumbansihin si Ruri na sumama sa kanila ngunit tumanggi ang self-appointed na si Cupid. Pagkatapos ng klase nagkikita sina Rako at Kasaki sa isang kafe ngunit siya ay kinakabahan sa buong oras dahil sa pakiramdam na sila ay nasa isang aktwal na petsa. Nang maglaon pagkatapos bumili ng mga regalo iminungkahi ni Kasaki na lumihis sila bago pumunta sa party ni Chidog at sumang-ayon si Rako. Dinala niya siya sa paborito niyang lugar kung saan matatanaw ang lungsod at kapag sinabi niya sa kanya na siya ang unang taong dinala niya doon napakasaya niya. Habang nag-uusap sila nagpa siya si Rako na tanungin kung kailan ang kaarawan ni Kasaki ngunit dahil iniisip niya ang babaeng ipinangako niya sa nakalipas na mga taon iba't ibang salita ang lumalabas sa kanyang bibig. Nagulat siya nang malaman niyang tinanong niya kung siya ba ang babaeng nakilala niya 10 taon na ang nakakaraan at ang nakakagulat na bahagi ay inamin ni Kasaki na maaaring siya ang isa. Inilabas niya ang kanyang susi at ipinakita ito sa kanya sinabing nangako siya sa isang batang lalaki ilang taon na ang nakakaraan ngunit inamin niyang wala siyang naaalala tungkol sa kanya. Ang buong paghahayag ay isang sorpresa sa kanya ngunit bago sila makagawa ng anuman tinawag ni Seishiro si Rako na sumisigaw sa kanya upang makapunta kaagad sa bahay ni Chidog. Pagdating nila nandoon na sina Seishiro, Ruri at Shu na nag-imbite sa sarili. Nang makita sila ni Chidog natarante siya at agad na hinayla si Rako sa isang tabi na sinasabi sa kanya na natatakot siya dahil wala sa kanilang mga kaibigan ang nakakaalam na kaanib ng kanyang pamilya sa mafia. Sinabihan siya ni Rako na huwag mag-alala at pumunta siya upang makipag-usap sa kanilang mga kaibigan na sa kanyang pagtataka ay hindi siya tinatrato ng iba pagkatapos malaman ang katotohanan. Dinala sila ni Seishiro sa party room at masayang tinanggap ng mga gangster ang lahat. Nandoon din si Claude tinatrato ng mabuti si Rako kaya napagtanto ni Rako na may pinaplano siya. Plano pala ni Claude na ipahiya si Rako kapag oras na para magregalo. Inihayag ni Claude ang bagong kotse na binili niya para kay Chidog ngunit sinabi niya sa kanya na ayaw niya nito dahil wala siyang lisensya. Dahil dito nalulungkot siya ngunit sigurado siyang mas maganda ang regalo niya kaysa kay Rako at ito nga dahil ang regalo ni Rako ay isang gorilla doll na kahawig ni Chidog. Ang mga miyembro ng mafia ay agad na naglabas ng kanilang mga baril upang bantayin si Rako dahil sa tingin nila ay iniinsulto niya si Chidog sa kanyang regalo. Gayunpaman ginulat ni Chidog ang lahat sa pamamagitan ng pagtawa at pagsasabi na gusto niya ang regalo.
Habang lumalalim ang gabi nakita ni Chidog si Rako na nakatayo sa balkonahe at ginamit ang pagkakataong tanungin kung gusto pa rin niya ang babaeng pinanggako niya 10 taon na ang nakakaraan. Sinabi sa kanya ni Rako na oo dahil kumbinsido siya na ang babae ay Kasaki kaya tinanong ni Chidog kung pamilyar siya sa pariralang Zoso sa pag-ibig. Nagulat si Rako na alam niya ang parirala dahil ginawa niya iyon noong araw na nangako siya sa dalaga. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang susi na nagtatanong kung nakita na niya ito dati at sinabi niya sa kanya na hindi. Gayunpaman binanggit niya na ang babaeng pinanggako niya ay ang tanging makakapag-unlock ng kanyang locket. Ang buong sitwasyon ay mukhang ganap na katawa-tawa kaya't walang gustong tanggapin na ang taong hinahanap nila ay ang iba. Sigurado si Rako na ang kanyang babae ay napaka-sweet at magiliw hindi katulad ng mabagsik na si Chidog na nauna sa kanya at inihambing ni Chidog ang kanyang anak sa isang matapang at marangal na kabalyero sa halip na ang kalamidad na ito. Gayunpaman nagpasya silang subukan ng susi ni Chidog upang makita kung maa-unlock nito ang locket ni Rako at ipahinga ang kanilang isipan minsan at para sa lahat. Kinabahan si Chidog nang ipasok niya ang susi sa locket kaya hindi niya sinasadyang nabasag ito. Pinagalitan siya ni Rako dahil sa pagsira ng susi ngunit sinabi ni Chidog na hindi niya ito kasalanan at sinabing hindi siya ang batang lalaki mula sa kanyang nakaraan. She walks away leaving a very confused Rako wondering why she just shrugged everything off like that. Sa kanyang paglabas nakilala ni Rako ang ama ni Chidog na nagpahayag na sina Chidog at Kasaki ay kanyang mga kaibigan 10 taon na ang nakalilipas na ikinagulat ni Rako. Kinabukasan sa paaralan tinawagan ni Shu ang kanyang tiyuhin na binigyan niya ng locket ni Rako at tinanong kung gaano katagal ang pag-aayos. Sinabi ng kanyang tiyuhin na magtatagal ito at nangakong tatawag ito kapag naayos na ang locket kaya gumaan ang pakiramdam ni Rako. Nang maglaon habang naglalakad si Rako sa gusali ng paaralan tumakbo siya papunta sa Chidog at pareho silang kumilos na parang walang nangyari sa pagitan nila. Sa sandaling makarating sila sa klase nakita nila si Claude na nakaupo sa puno na nanunood sa kanila na parang isang ahente ng pagbabantay. Kaagad natarante sila ngunit nakabawi muna si Rako at pinaalalahanan si Chidog na kailangan nilang magpakita ng magandang palabas. Sa susunod na sandali pumasok ang kanilang mga kaklase kaya't inilagay nila ang kanilang mapagmahal na mag-asawang kumilos kasama si Rako ang nangunguna. Gayunpaman ang tugon ni Chidog ay hindi masyadong kapanipaniwala at siya ay tila nalilito tungkol sa kung ano ang nangyayari. Nang maglaon sa araw na iyon tinanong ni Kasaki si Rako kung bakit kakaiba ang kinikilos ni Chidog ngunit hindi alam ni Rako at binanggit niya na tumanggi si Chidog na sabihin sa kanya ang anuman. Gayunpaman iniisip niya kung ang ugali ni Chidog ay nauugnay sa posibilidad na siya ang babaeng pinanggako niya 10 taon na ang nakararaan. Napansin ni Kasaki na hindi niya suot ang kanyang locket at nagtanong kung nasaan ito kaya sinabi niya sa kanya na ipinadala niya ito para sa pag-aayos. Sa klase sa hapong iyon sinabi ng guro sa mga mag-aaral na ang mga larawan sa paglalakbay sa camping ay nasa notice board. Ang bawat larawan ay may numero at kailangan lang nilang isulat ang mga numero ng mga larawang gusto nila. Kapag pumunta sila upang tingnan ang mga larawan napansin nilang nag-set up si Shu ng isang maliit na board na may mga larawang personal niyang kinuha mula sa kanyang koleksyon. Ipinakita niya kay Rako ang larawan ni Naruri at Kasaki na natutulog at agad itong binili ni Rako dahil sa tingin niya ay mukhang cute si Kasaki. Habang nagsisimula siyang maglakad pabalik sa klase nakita niya ang isa pang larawan ni Chidog. Sa malapit na inspeksyon natuklasan niya na nasa background si Kasaki ngunit kalahating bihis ito. Nagpasya siyang kunin ang larawan at ibalik ito sa guro bago pa ito makita ng iba. Bago siya makalayo nabangga niya si Kasaki at binitawan ang larawan kaya nagsimula siyang magpanik dahil ayaw niyang magkamali siya ng ideya. Gayunpaman nang kunin ni Kasaki ang larawan tinatakpan ng kanyang hinlalaki ang kanyang imahe upang hindi niya ito makita. Mabilis itong pinunasan ni Rako mula sa kanyang mga kamay at nagsimulang maglakad palayo hindi namamalayan na nagkamali si Kasaki dahil sa tingin niya ay kinuha niya ang larawan dahil si Chidog ang nasa loob nito. Nang maglaon ng gabing iyon kinuna ni Rako ang larawang ibinente ni Shu sa kanya sa kusina at habang nagluluto iniisip niya kung mayroon bang mga larawan mula sa araw na ginawa niya ang kanyang pangako 10 taon na ang nakararaan. Ang pag-iisip na ito ay nag-udyok sa kanya na hanapin ang kanyang ama at kapag tinanong niya kung mayroong anumang mga larawan mula sa araw na iyon itinuro siya ng kanyang ama sa kamalig dahil doon niya itinatago ang lahat. Hinanap ni Rako ang kamalig noong gabing iyon ngunit hindi niya makita ang larawan kaya pagdating niya sa paaralan kinabukasan pagod na pagod siya. Nang imbitahan siya ni Shu sa isang sesyon ng pag-aaral pagkatapos ng klase sa McDonald's sinabi sa kanya ni Rako na hindi siya makakapunta dahil may importante siyang gagawin.
Pagkatapos ay binanggit ni Shu na si Kasaki ay pupunta doon kaya pagkatapos ng paaralan nakita ni Rako ang kanyang sarili sa McDonald's kasama ang iba pa. Gayunpaman ang kanyang isip ay ganap na abala sa mga pag-iisip kung sinong babae ang ipinangako niya sa lahat ng mga nakaraang taon. Pagkatapos nilang mag-order iminungkahi ni Ruri si Kasaki na maupo sa tabi ni Rako. Ngunit sinabi ni Kasaki na mas mabuti kung si Chidog ay maupo sa tabi ni Rako dahil siya ang kanyang kasintahan. Ang kanyang sagot ay nagpapalinaw kay Ruri na may mali ngunit kapag tinanong ito ni Ruri sumusumpa siyang wala. Nang makaupo na sila sa wakas napansin ni Seishiro na nahihirapan si Rako sa isang problema kaya tinawag niya itong isang walang kabuluhang kabiguan at sinabing hindi siya karapat-dapat na tawaging kasintahan ni Chidog dahil siya ay pipikay sa isang bato. Lumapit siya sa kanya para maipaliwanag niya ang tanong at habang ginagawa niya hindi maiwasang titigan siya ni Rako. Nang mapansin ito ni Seishiro tinanong niya ito kung hindi niya maalis ang tingin sa kanya dahil nahulog siya sa kanya dahilan para mamula siya ng husto. Pagkalipas ng ilang sandali nahihiya siyang nagpasalamat sa pagtulong sa kanya at siya naman ang namula sa kahihiyan. Napansin ito ni Shu at nagsimulang ngumiti dahil siya lang ang nakakaalam kung ano ang nararamdaman niya kay Rako kaya binugbog niya ito. Kapag tapos na siya hiniling ni Shu kay Chidog na bigyang kahulugan ang isang tekstong Ingles para sa kanila dahil matatas siya sa Ingles. Habang isinasali ni Chidog ang teksto may panloob na argumento si Rako sa kanyang sarili tungkol sa kung kaninong susi ang inaasahan niyang magbubukas ng kanyang locket. Nang tawagan siya ni Shu para tanungin kung anong lasa ng milkshake ang pinakagusto niya halos sabihin niyang gusto niya si Kasaki. Sa sandaling napagtanto niya ang kanyang pagkakamali tinakpan niya ito sa pamamagitan ng pagtatanong kay Kasaki kung anong lasa ang gusto niya at nang sabihin niyang strawberry sinabi niya kay Shu na mahilig din siya sa strawberry. Nakuha ng kanyang slip-up ang atensyon ni Kasaki at nagsimula siyang mag-isip kung gusto nitong aminin na gusto niya siya ngunit mabilis niyang pinawalang bisa ang pag-iisip. Nang gabing iyon pagbalik niya sa bahay bumalik siya sa kamalig para hanapin ang larawan at nang makita niya ito laking gulat niya. Ito ay dahil ang batang babae sa larawan ay hindi si Chidog o Kasaki kaya nagmadali siyang pumunta sa bahay upang tanungin ang kanyang ama kung sino siya ngunit sinabi ng kanyang mga tauhan na lumabas ang kanyang ama. Sa paaralan sa susunod na araw ibinibigay ng guro ang kanilang mga larawan sa kanila at bago umalis si Rako sa klase naglagay si Shu ng dagdag sa kanyang bag. Pagkatapos ng klase umuulan ng malakas at nang makita ni Rako na walang payong si Chidog nag-alok siyang ibahagi ito sa kanya. Gayunpaman tinanggihan ng matigas na ulo na si Ho ang kanyang alok at nagsimulang maglakad palayo gamit ang kanyang bag upang takpan ang kanyang ulo ngunit sinundan siya ni Rako at iginiit na ibahagi niya ang kanyang payong. Habang pauwi nagtalo sila gaya ng dati at kapag may sinabi si Rako na ikinagagalit ni Chidog sinubukan niya itong suntukin. Sa parehong sandali mayroong isang kidlat na labis na natakot kay Chidog kaya iminumungkahi ni Rako na maghintay sila sa isang lugar hanggang sa tumigil ang ulan. Dahil natatakot pa rin siya sa kulog at kidlat iminungkahi ni Rako na ipakita nila sa isa't isa ang mga larawang natanggap nila sa paaralan. Ito ay sapat na upang ilagay si Chidog sa isang masayang kalagayan at natutuwa si Rako na itinago niya ang lahat ng mga larawan ni Kasaki upang hindi makita ni Chidog ang mga ito. Sa kasamaang palad nakita niya ang larawang inilagay ni Shu sa kanyang bag at dahil ito ay larawan ng kanyang paglalaway siya ay naging ganap na asar. Mabilis na ipinaliwanag ni Rako na si Shu ang naglagay ng larawan sa kanyang bag at sa kanyang pagtataka naniwala siya sa kanya. Bumalik siya sa kanyang mga larawan at habang binabalikan niya ang mga iyon muling kumikidlat. Sa susunod na sandali natagpuan ni Rako si Chidog sa kanyang mga bisig habang likas nitong niyakap siya kaya hindi niya maiwasang titigan siya. Ang kanilang matalik na sandali ay pinutol ng ama ni Rako na ang limo ay hinaila hanggang sa gilid ng bangkite at tinutokso niya sila na nagsasabing mukha silang masayang mag-asawa. Humingi ng paumanhin ang matandang umuto sa pag-abala sa kanila at sinabi kay Rako na darating ang kanyang kasintahan bukas. Laking gulat ni Rako ngunit ipinagpalagay na ang kanyang matanda ay nagsimulang magwala dahil walang paraan na mayroon siyang kasintahang hindi niya alam. Tiniyak sa kanya ng kanyang ama na kilala niya ang babae at sinabing siya rin ang babaeng pinanggako niya noong mga nakaraang taon. Kinabukasan isang batang babae na nagngangalang Marika ang ipinakilala sa klase bilang isang bagong transfer student at sa sandaling makita niya si Rako itinapon niya ang sarili sa kanya na ikinagulat ng lahat. Tinanong ni Shu kung siya ay isang matandang kaibigan ni Rako at buong pagmamalaki niyang sinabi na siya ang kanyang kasintahan. Sa sandaling umalis ang mga salita sa kanyang bibig umaagos ang lahat ng dugo sa mukha ni Rako at sinabihan siya ni Seishiro na umatras dahil ang kasintahan ni Chidog ni Rako.
Kinumpirma ito ni Chidog at Rako sa pamamagitan ng paglalagay sa kanilang karaniwang pagpapakita ngunit hindi na face si Marika at sinabing maaari niyang gawing mas masaya si Rako kaysa kay Chidog. Agad na kinuha ni Seishiro ang walang galang na paraan ng pakikipag-usap niya kay Chidog kaya inilabas niya ang kanyang baril at humingi ng tawad. Sinabihan siya ni Marika na itabi ang baril kung ayaw niya ng anumang gulo at sa susunod na sandali ang mga pulis ay sumabog sa pintuan. Agad nilang pinalibutan sina Marika at Rako at ipinaliwanag ni Marika na ang kanyang ama ang police commissioner. Dahil dito naiintindihan ni Rako kung bakit pinili ng kanyang ama na huwag ipagpaliban ang pakikipag-ugnayan dahil haantong ito sa isa pang digmaan sa pagkakataong ito sa pulisya. Matapos utusan ni Marika ang kanyang mayordomo at ang mga opisyal na umatras siya ay napaluhod na nagpanggap na may sakit. Nakiusap siya kay Rako na dalhin siya sa opisina ng nurse at kinaladkad siya palabas ng klase. Sa opisina ng nurse sinabi ni Rako kay Marika na hindi niya ito maaaring pakasalan dahil hindi niya ito naaalala at hindi niya nakita sa loob ng 10 taon. Sinabi niya na hindi makatuwiran na magpakasal sila dahil lamang sa gusto ng kanilang mga magulang na mangyari ito ngunit sinabi sa kanya ni Marika na gusto niya itong pakasalan dahil mahal niya ito. Nagulat siya sa kanyang pag-amin kaya tinanong niya kung naaalala niya ang pangako na ginawa nila 10 taon na ang nakalilipas at sinabi niya sa kanya na oo. Kinaumagahan nang pumasok si Chidej sa silid-aralan nakita niya si Marika na parang linta na nakadikit kay Rako kaya mabilis siyang nagtago sa likod ng pinto. Habang pinapanood niya sila narinig niyang inanyayahan ni Marika si Rako na makipag-date ngunit tinanggihan siya ni Rako na nagsasabing hindi siya isang walang hiyang manloloko. Niloloko siya ng palihim na batang babae na magbago ng isip sa pagsasabing madidismaya ang kanyang ama na marinig na tinanggihan niya ang kanyang imbitasyon. Noong weekend na iyon nakilala ni Rako si Marika malapit sa mall at nagulat siya nang makitang maraming pulis ang sumusunod sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ito ay dahil nag-aalala ang kanyang ama tungkol sa kanyang kaligtasan at nang magsimula silang maglakad papunta sa restaurant nakasalubong nila si Seishiro na nakadamit bilang isang babae. Gayunpaman wala silang ideya kung sino siya kaya nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay na nakakainis sa kanya sa ilang kadahilanan. Sinusundan din ni Naruri Kasaki at Chidej ang hindi mapag-aalinlangan ng mag-asawa dahil ang bawat isa sa kanila ay interesadong malaman kung paano pupunta ang petsa. Sa restaurant tinanong ni Marika si Rako kung bakit nagpasya siyang makipag-date sa isang walang modo na brute tulad ni Chidej at sa halip na sagutin siya sinabihan niya itong huwag magsalita ng masama tungkol kay Chidej. Sinabi rin niya kung huminto siya sa pakikipag-away kay Chidej maaari silang maging magkaibigan ngunit sinabi sa kanya ni Marika na ayaw niya sa mga babaeng may mahabang buhok kaya itinuro niya na mayroon din itong mahabang buhok. Ang susunod na alam niya hinihila siya nito palabas ng kafe at nakita nila ang kanilang mga sarili sa isang bench sa parke. Sinasamantala ni Rako ang pagkakataong tanungin siya tungkol sa larawang nakita niya sa bodega at sinabi sa kanya ni Marika na sasabihin niya sa kanya ang lahat ng gusto niyang malaman kung makikipaghiwalay siya kay Chidej. Sinabi sa kanya ni Rako na hindi niya gagawin ang hinihiling niya at kahit na tinanggap ni Marika ang kanyang desisyon sinabi niya sa kanya na hindi siya titigil sa pagsisikap na nakawin siya mula kay Chidej. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na si Chidej ay nagtatago sa likod ng mga palumpong nakikinig sa kanilang pag-uusap na ikinagulat niya. Lumabas si Chidej sa kanyang pinagtataguan ngunit patuloy na nakakapit si Marika kay Rako at sinabing siya ang babaeng hinihintay niya kaya galit na hinampes ni Chidej si Rako at lumayo. Di nagtagal pagkatapos noon humingi ng paumanhin si Marika kay Rako at umalis ngunit nakalimutan niya ang kanyang bag kaya hinabol siya nito at nakita siyang kasama ng kanyang mayordomo. Bago niya ipaalam ang kanyang presensya narinig niya ang mayordoma na pinapagalitan si Marika dahil sa labis na pagpapahirap sa sarili kapag ito ay napakahina. Nang umalis ang mayordomo upang kunin ang kanyang gamot lumapit si Rako kay Marika at tinanong kung siya ay masama. Sinubukan ni Marika na laruin ito bilang wala kaya sinabi niyang hindi siya magpupumilit at sinubukang umalis pagkatapos ibigay ang kanyang bag ngunit pinigilan siya nito. Tinanong niya kung ano ang gusto niya tungkol kay Chidej at sinabi niya sa kanya na gusto niya ang katotohanang mapagkakatiwalaan siya nito. Sinabi ni Marika na magagawa niya rin ito sa kanya ngunit sinabi sa kanya ni Rako na hindi at sinabing hindi niya naaalala na nakilala niya ang isang tulad niya noon. Ang pahayag na ito ay labis na ikinainis ni Marika na bago pa malaman ni Rako ang nangyayari sinimulan na niya itong sumigaw at magmura sa kanya na parang isang mandaragat. Ang higit na ikinagulat niya ay ang pagbabago ng accent nito at sapat na iyon para maalala niya kung sino siya. 10 taon na ang nakalilipas na admit si Marika sa ospital dahil sa kanyang mahinang kalusugan at nakipagkaibigan si Rako sa kanya nang malaman niyang hindi siya makakalabas para maglaro.
Ginawa niyang tungkulin na bisitahin siya sa ospital araw-araw na may dalang maliliit na trinket na mahahanap niya. Ang kanyang kabaitan at pagkakaibigan ay nagpakilos kay Marika kaya nang tanungin ng kanyang ama kung nais niyang pakasalan si Rako kapag siya ay lumaki sinabi niya na oo. Isang araw tinanong niya si Rako kung anong uri ng mga babae ang gusto niya at sinabi niya sa kanya na gusto niya ang mga babae at mahaba ang buhok. Ang pahayag na ito ang nagtulak kay Marika na magtrabaho sa kanyang sarili upang balang araw ay maging siya ang uri ng babaeng nagustuhan ni Rako. Sa kasalukuyan humihingi ng paumanhin si Marika sa pagsisikap na pilitin ang sarili kay Rako at humihingi siya ng paumanhin sa ganap na paglimot sa kanya. Sinabi sa kanya ni Marika na ayos lang dahil makakagawa sila ng mga bagong alaala na magkasama at bago siya makapag-react hinalikan siya nito sa pisngi. Nang sumunod na linggo sa paaralan nagpatawag si Rako ng isang pulong sa bubong kasama sina Chido Uji at Kasaki at Marika at ipinahayag niya kina Chido Uji at Kasaki na silang tatlo ay magkasamang naglaro 10 taon na ang nakararaan. Parehong nagulat ang dalawang babae dito at kapag nagtanong sila sa isa't isa tungkol sa pangako inaamin nilang hindi nila ito maalala. Sinabi ni Marika sa kanila na ang pangako ay kasal dahil iyon ang naging pangako niya kay Rako na ikinagulat nila. Pagkatapos ay tinanong ni Rako si Marika kung bakit mayroong 3 susi dahil siya lang ang nakakaalala ng mga bagay mula 10 taon na ang nakakaraan at sinabi niya sa kanya na wala siyang ideya ngunit sinabi niya na siya ang pakasalan siya. Pagkatapos ay tinanong niya si Kasaki kung ano ang nararamdaman niya tungkol kay Rako at sinabi niyang nakikita niya ito bilang isang mabuting kaibigan. Kinalaunan sa araw na iyon nilapitan ni Marika si Rako at inanyayahan siya sa kanyang bahay upang makilala niya ang kanyang ama. Nang dumating siya sa kanyang bahay sa susunod na araw tiniyak ni Marika sa kanya na mabait na tao ang kanyang ama ngunit nang makaharap niya ang isang lalaki tumindi ang takot ni Rako dahil sa kanyang masamang hitsura. Pagkatapos nilang manirahan sa sala sinabi ni Marika sa kanyang ama na si Rako ay ganap na nakalimutan tungkol sa kanya at walang ideya na siya ang kanyang nobya na nagpapagalit sa kanya. Sinabi rin niya sa kanya na mayroon siyang kasintahan ngunit tiniyak sa kanyang ama na balak niyang nakawin si Rako mula sa kanya. Pagkatapos ay nagdahilan siya upang maghanda ng tsaa at dahil nag-iisa si Rako sa kanyang matanda nagpasya siyang maglinis. Sinabi niya sa kanya na may mahal siyang iba at sinabing hindi niya maaaring pakasalan si Marika dahil doon ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ama na kailangan pa rin niyang tuparin ang pangakong ginawa niya sa kanyang ama. Pagkatapos noon nagpasya si Rako na umalis at nang makilala siya ni Marika sa pasilyo sinabi niya sa kanya na gagawin niya ang kanyang makakaya upang maging uri ng babaeng gusto niya. Sinabi sa kanya ni Rako na hindi niya kailangang baguhin ang kanyang sarili dahil maganda na siya sa paraang siya at namumula iyon. Kapag patuloy niya itong pinupuri nagpanik siya at tumakbo palayo sa kanya dahil hindi niya kaya ang matatamis nitong salita. Pagkalipas ng ilang linggo magsisimula ang mga holiday sa tag-araw ngunit isang araw bago sila magsimula tinanong ni Kasaki si Rako kung maaari siyang pumunta sa tindahan ng kanyang pamilya upang tumulong dahil may sakit ang kanilang tagapagluto. Labis na nasasabik si Rako na kunin ang trabaho kaya sa ipinanukalang araw dumating siya sa tindahan ng maliwanag at maaga. Sa kasamaang palad ang unang taong nakatagpo niya ay ang ina ni Kasaki na masama ang pakiramdam at ipapaalas sana siya kung hindi nagpakita si Kasaki sa sandaling iyon. Ipinakilala niya si Rako sa kanyang ina at sinabi sa kanya na siya ang papalit sa tagapagluto para sa araw na iyon ngunit sa tingin ng babae ay hindi siya ang angkop. Tiniyak ni Kasaki sa kanyang ina na ang mga kasanayan sa pagluluto ni Rako ay karibal sa isang 5-star na chef kaya nagpa siya ang babae na subukan siya at sinabi kung ang kanyang pagkain ay masama siya ay paalisan niya. Kinakabahan si Rako ngunit dahil gusto niyang patunayan ang kanyang sarili sa ina ni Kasaki itinoon niya ang pansin sa merienda na ipinahanda nito sa kanya. Kapag tapos na siya iniharap niya ito sa kanya. Kinagat ng babae ang merienda at hiniling sa kanya na pakasalan ang kanyang anak na babae kaya nagmakaawa si Kasaki sa kanyang ina na itigil ang kahihiyan sa kanya. Sa kabutihang palad nakikinig siya sa kanyang anak at iniwan silang dalawa sa kusina upang maghanda ng merienda para sa araw na iyon. Humingi ng paumanhin si Kasaki para sa inaasal ng kanyang ina at pagkatapos ay nagpatuloy upang ipakita kay Rako kung paano ginagawa ang kanilang mga signature snack. Itinuro ni Rako na dahil alam niya ang lahat ng mga hakbang dapat ay napakahusay niya sa paggawa ng ulam ngunit sinabi sa kanya ni Kasaki na hindi. Ipinaliwanag niya na ang unang pagkakataon na pinahintulutan siyang maghanda ng ulam ay ang huling beses na ginawa niya ito dahil nagkasakit ang mga tao pagkatapos kumain nito. Di nagtagal pagkatapos nilang matapos sa kusina sinabi sa kanila ng ina ni Kasaki na lalabas siya upang magsagawa ng mga gawain at hiniling sa kanila na bantayan ang tindahan.
Pagkatapos nilang alagaan ang isang customer, tinanong ni Kasaki si Rako kung nakikipag-date pa rin siya kay Chidoja at sinabi niya sa kanya na oo. Gayunpaman ibinunyag niya na matagal nang sinabi sa kanya ni Chidoja na hindi totoo ang kanilang relasyon na nag-iiwan sa kanya ng busol at inis. Nagsimulang makaramdam ng awkward si Rako dahil hindi niya alam kung sa wakas ay masasabi niya kay Kasaki ang nararamdaman niya dahil alam niyang hindi niya kasama si Chidoja. Biglang bumuhos ang ulan at tumawag ang ina ni Kasaki para sabihin sa kanyang anak na hindi na siya makakauwi. Sinabi rin niya na maaaring manatili si Rako hanggang sa lumipas ang bagyo na nagpapanik sa kanilang dalawa. Mabilis na umakyat si Kasaki sa itaas upang linisin ang kanyang silid, nagpalit ng kanyang damit at naglagay ng larawan sa desk na nakabaligtad upang hindi magkamali si Rako. Pagkatapos niyang tawagan siya, nagdahilan siya para kumuha ng tsaa kaya nilibot ni Rako ang silid at nang mapansin niya ang picture frame sinubukan niyang alamin kung kaninong larawan ang nasa loob nito. Nang kukunin na niya ito, bumalik siya at kailangan niyang kumilos na parang wala siyang ginawang mali. Habang sila ay magkatabi, nagiging awkward ang mga pangyayari kaya hiniling ni Rako sa kanya na ipakita sa kanya ang kanyang lumang yearbook at habang pinag-uusapan nila ito, pinag-uusapan nila ang nakaraan. Nang mapagtanto nilang huminto na ang pag-ulan, sinamahan ni Kasaki si Rako pababa at nag-goodnight sa kanya. Nalulungkot si Rako dahil alam niyang hindi na niya ito makikita hanggang sa mag-resume ang paaralan kaya hinihingi niya ang kanyang email at binigay niya ito na labis siyang ikinatuwa. Pagkalipas ng ilang araw, magkasamang dumalo sina Rako at Chidej sa isang festival at habang naglalakad sila, iginiit ni Chidej na bilhin siya ni Rako ng pagkain kaya dinala niya siya sa isa sa mga stand na kabilang sa Yakuza at binigyan sila ng libreng pagkain. Dahil dito napagtanto ng mata ko na sarili ni Chidej na hanggat nananatili siya kay Rako, makakain niya ang lahat ng gusto niyang pagkain nang hindi ito binabayaran. Nasa festival din si Kasaki at umaasa na kung makakabili siya ng relationship charm, magbabago ang mga bagay sa pagitan nila ni Rako. Nakilala siya ni Marika doon at tinanong kung pumunta rin siya para bumili ng relationship charm, ngunit itinanggi ito ni Kasaki. Nang makita niya sina Rako at Chidej, nagseselos siya dahil hiniling niya kay Rako na samahan siya sa festival ngunit tumanggi ito. Sa lalong madaling panahon, maraming tao ang nagtitipon sa isang partikular na stall dahil maraming tao ang gustong bumili ng relationship charm at ang Rako ng mga taong gusto ang charm dahil naniniwala siyang makakatulong ito sa kanyang relasyon kay Kasaki. Sa kasamaang palad, masyadong marami ang mga tao at dahil tumanggi si Chidej na umalis sa kanyang tabi, hinawakan niya ang kanyang kamay at itinulak ang kanyang daan sa karamihan. Nakabili si Rako ng isang anting-anting ngunit nawala si Chidej sa karamihan at nang hinanap niya ito, ang taong nahuli niya ay si Kasaki. Parehong nabigla nang makita ang isa't isa ngunit sigurado si Rako na gumagana na ang alindog upang pagsamahin siya at si Kasaki. Gayunpaman nawala ang kanyang kaligayahan dahil nagtanong si Kasaki kung nasaan si Chidej at nag-aalala ito dahil wala siyang ideya kung nasaan siya. Yumuko si Kasaki upang kunin ang alindog ni Rako dahil nalaglag niya ito ngunit nalaglag ang kanyang mga flip-flop kaya binuhat siya ni Rako sa kanyang likuran patungo sa hindi gaanong mataong lugar upang ayusin ang mga ito. Nang matapos siya, napagtanto nilang ninakaw ng pusa ang alindog ni Rako kaya hinabol niya ito. Ang unang lugar na tinitigilan ng pusa ay nasa bakod sa tabi ni Marika kaya tinawag siya ni Rako at hiniling na manatili siya. Dahil siya ang walang talo na reyna ng mga maling akala, ipinapalagay ni Marika na hiniling niya sa kanya na manatili kung nasaan siya dahil gusto niya maging mainit sa kanya. Nang makalapit si Rako sa kanya, hinawakan niya ang kanyang balikat at napapikit siya habang naghihintay ng halik ngunit hindi ito dumarating. Ipinagpatuloy ni Rako ang paghabol ngunit ibinaba ng pusa ang alindog sa ulo ni Sho at ang walang kaalam-alam na tanga ay nag-iisip na ito ay isang senyales para sa kanya na tamaan ang mga babae. Sa kasamaang palad, ang batang babae na sinubukan niyang kausapin ay lumabas na si Ruri at tinalo niya ang mga liwanag ng araw mula sa kanya tulad ng isang asar na orangutan na naging dahilan upang itapon niya ang alindog. Sa kabutihang palad, napunta ito sa tabi ni Chidouji kaya nang makita niyang tumakbo si Rako sa kanya, tinawag niya ito at ibinalik ito. Nagpapasalamat si Rako sa kanya ngunit pagkatapos niyang tingnan siya ng maayos, na pagtanto niyang nagbago na siya sa isang yukata. Sinabi sa kanya ni Chidouji na dinalhan siya ni Claude ng pampalit na damit habang sila ay hiwalay at sinabi niya sa kanya na maganda siya rito. Habang naglalakad sila sa isang shrine, nakita ni Chidouji ang isang nagsasabing kung ang isang lalaki ay nagbibigay sa isang babae ng isang alindog sa isang relasyon, siya ay nag-aalok sa kanya. Tinatawanan ito ni Chidouji dahil sigurado siyang walang gustong bigyan ng alindog si Rako. Sa susunod na sandali, gayunpaman itinapon niya ang alindog sa kanyang direksyon at hiniling sa kanya na panatilihin ito na ikinagulat niya.
Nagtanong si Chido Uji kung sigurado ba siya sa kanyang desisyon at sinabi niya sa kanya na oo dahil wala siyang ideya kung ano ang sinasabi niya. Sa kanyang pagkataranta lumuwag ang kanyang OB kaya nag-alok si Rako na tulungan siya ngunit tumanggi siya dahil wala siyang suot na damit na panloob. Sa kalaunan tumalikod siya at hinayaan siyang tulungan siya ngunit sinisigurado niyang sisihin siya sa kanyang kasawian. Tinanong ni Rako kung bakit at itinuro niya ang karatula at sa sandaling nabasa niya ito agad niyang itinatakda ang record. Makalipas ang ilang linggo bumiyahe ang squad sa dalampasigan at hindi mapigilan ng mga babae ang kanilang pananabik. Nang haburin nila ang kanilang mga damit upang ipakita ang kanilang mga bathing suit nakaramdam ng hindi komportable si Seishiro dahil biniyayaan siya ng mga bouncy hunkers kaliwat kanan. Ang mga batang babae ay nagpasya na magiging masaya na asarin siya kaya sinimulan nila ang pagkapa at paghila sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay sinubukan ni Marika na lagyan ng sunscreen si Rako ngunit sinabi sa kanya ni Chido Uji na huminto sa pag-arte na parang desperado na bimbo at nag-aalok na gawin ito. Tinanggihan ni Marika ang kanyang alok at iginiit na si Rako ang gagawa nito ngunit tumanggi siya. Gayunpaman ipinapalagay ni Chido Uji na nakatitig siya sa dibdib ni Marika kaya hinampes niya ito ng kanyang kamao. Nang maglaon sina Chido Uji at Rako ay naatasan na magluto ng hapunan kaya pumunta sila para bumili ng mga kailangan nila at magtrabaho. Habang nagtatrabaho sila aksidenteng nahawakan ng kamay ni Chido Uji ang kamay ni Rako at natarante siya. Sa loob-loob pinapagalitan niya ang sarili dahil sa sobrang reaksyon dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya nalilito sa isang simpleng paghawak sa kamay. Nawala siya sa pag-iisip kaya hindi niya sinasadyang naputol ang kanyang daliri at nang tulungan siya ni Rako na linisin ito nag-init ang kanyang mukha. Sa hapunan pinupuri ng lahat si Rako dahil masarap ang pagkain ngunit napakatahimik ni Chido Uji at napansin ito ni Kasaki. Pagkatapos ng hapunan nakaupo sina Kasaki at Rako sa tabi ng dagat na nag-uusap nang lapitan sila ni Chido Uji para sabihin sa kanila na oras na para pumunta sa hotel. Nang makalapit siya narinig niyang tinanong ni Kasaki si Rako kung maaari niya itong halikan kaya napahinto siya sa kanyang mga landas. Si Kasaki naman ay hindi makapaniwala sa mga salitang lumabas sa bibig niya at tuluyan na siyang nag-freak out. Gayunpaman mahimbing na natutulog si Rako kaya hindi niya narinig ang sinabi nito at nang buksan niya ito ay tumakas siya. Samantala sinubukan ni Chido Uji na kumbansihin ang sarili na mali ang narinig niya at lumayo. Kinabukasan patuloy na iniisip ni Chido Uji ang tungkol kay Rako kaya nang imbitahan siya ni Kasaki na magtayo ng mga sandcastle nagpapasalamat siya sa distraction. Habang ginagawa nila iyon nagpasya siyang tanungin si Kasaki tungkol sa kanyang nararamdaman ngunit ipinapalagay ni Kasaki na si Seishiro ang tinutukoy niya at sinabi sa kanya na may crush siya. Ito ay isang sorpresa kay Chido Uji na tumangging tanggapin na siya ay may crush kay Rako. Noong gabing iyon habang naglalaro ang lahat ng paputok napansin ni Rako na wala si Chido Uji kaya hinanap niya ito. Natagpuan niya siya sa kabilang panig ng beach at pagkatapos niyang samahan siya tinanong niya kung ang mga bagay sa pagitan nila ay magiging maayos kung sila ay nasa isang tunay na relasyon. Sinabi ni Rako na hindi at ipinaliwanag na hindi siya ang kanyang uri kaya hindi niya sana sinubukang makipag-date sa kanya noong una. Dahil dito ay napaiyak si Chido Uji kaya bago siya makahingi ng tawad sa kanya tumakbo siya palayo na iniwan siyang nalilito. Pagkalipas ng ilang araw nagpatuloy ang paaralan ngunit napansin ni Kasaki na naging malamig si Chido Uji sa kanya. Bago siya makapagtanong kung ano ang problema inanunsyo ni Shu na ang kanilang klase ay maglalagay ng isang Romeo at Juliet na dula at iginiit na sina Chido Uji at Rako ang gaganap sa mga pangunahing tungkulin ngunit tumanggi si Chido Uji. Ito ay humahantong sa papel na ipinasa kay Kasaki at labis na nasasabik si Rako sa pagkakataong ibinigay sa kanya ng Diyosa ng Kapalaran. Nang maglaon nang pumunta si Kasaki sa opisina ng guro nakita niya ang larawang hawak ni Rako noong araw na bumalik sila mula sa kampo at tinanong ang guro kung bakit mayroon siya nito. Ipinaliwanag ng guro na ibinalik ito ni Rako sa kanya dahil napansin niyang naka-half-dress siya sa likuran. Sa panahon ng pag-eensayo si Marika ay patuloy na nag-eensayo at humahadlang kay Kasaki at kapag nagreklamo si Rako tungkol dito sinabi niyang nag-eensayo din siya. Sabi niya bilang understudy ni Kasaki dapat mag-ensayo din siya ngunit itinuro niya na mas ginugulo niya ang mga linya kaysa later sinubukan nila ang kanilang mga costume at napabuntong hininga si Kasaki nang lumabas siya ng dressing room sa kanyang costume. Pagkalipas ng ilang araw sinubukang kausapin muli ni Kasaki si Chido Uji ngunit nauwi sila sa pagtatalo. Sinabi niya sa kanya na siya ay pagod na magpanggap bilang kanyang kasintahan dahil ito ay nakakapagod at sinabi na sila ay walang iba kundi mga estranghero. Nagalit ito kay Rako kaya sumang-ayon siya sa kanya at sinabing ang kanyang ama ay malamang na nagkamali tungkol sa kanilang hindi mapaghihiwalay taon na ang nakalipas kaya sinampal niya ito.
Napakalakas ng sampal kaya nagmadaling lumabas ang mga kaklase nila para tingnan kung ano ang nangyayari ngunit naghiwalay na sina Rako at Chido Uji. Sa araw ng dula na aksidente si Kasaki at na-sprain ang kanyang bukong-bukong kaya hindi siya makapagtanghal. Si Mirika ay nasa labas din na may sipon kaya't ang sabi ng guro kung hindi sila makahanap ng papalit kay Kasaki kailangan nilang kanselahin ang dula. Nagsimulang sumama ang pakiramdam ni Kasaki at sinisisi ang sarili sa pagkakansela ng palabas kaya hinanap ni Rako si Chido Uji umaasang matutulungan niya sila. Nadatnan niya itong gumagawa ng pancake sa isa sa mga silid-aralan at kinaladkad siya sa labas para makipag-usap sa kanya. Nakiusap siya sa kanya na gampanan ang papel ni Juliet at sinabing handa siyang isantibi ang kanilang mga pagkakaiba para matiyak na matagumpay ang dula. Sinabi ni Chido Uji na nagsisinungaling siya at sinabi sa kanya na pagkatapos ng lahat ng sinabi niya sa beach kumbinsido siya na galit siya sa kanya. Napagtanto niya na ang dahilan kung bakit siya nagalit sa kanya ay dahil sa insidente sa beach kaya humingi siya ng tawad. Tinitiyak niya sa kanya na habang sa tingin niya ay hindi siya girlfriend material hindi siya napupuot sa kanya. Nang marinig ito ngumiti si Chido Uji at pumayag na kunin ang papel hanggat hindi niya guluhin ang mga bagay-bagay. Bago magsimula ang dula nakita nila ang kani-kanilang mga pamilya sa audience kaya sinabi sa kanya ni Chido Uji na kailangan nilang magpakita ng magandang palabas. Kapag nagsimula na ito perpektong naihatid ni Chido Uji ang kanyang mga linya na ikinagulat ni Rako dahil sinulyapan lang niya ang script. Gayunpaman sa lalong madaling panahon nakalimutan niya ang kanyang mga linya at kailangang mag-improvise ngunit sa sorpresa ni Rako nagustuhan ito ng madla. Habang nagpapatuloy ang dula nagdagdag si Sho ng mga subplot dahil siya ang tagapagsalaysay. Ang una ay si Seishiro na ang orihinal na tungkulin ay bilang kasambahay ni Romeo ngunit dahil nagpa siya si Sho na baguhin ang mga bagay-bagay sinabi niya na siya ay lihim na umiibig kay Romeo. Sinubukan niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman para kay Romeo ngunit hindi ito magawa ni Seishiro dahil pakiramdam niya ay umaamin siya kay Rako. Sa huli ay naasar siya at sinubukang bugbugin si Sho ngunit pinigilan siya na parang pasyente ng psych ward at bumaba sa entablado. Ang susunod na subplot ay si Mirika na umakyat sa entablado na nagsasabing siya si Josephine ang tunay na pag-ibig ni Romeo. Dahil dito sinimulan ng audience na tawagin si Romeo kaya sinubukan ni Rako na pigilan ang sitwasyon sa pagsasabing hindi niya makakasama si Josephine dahil magkapatid sila. Gayunpaman iginiit ni Josephine na hindi mapipigilan ng kanilang mga blood ties ang matinding pagmamahal na nararamdaman niya para sa kanya dahil ang incest ay wincest kaya nagpa siya si Rako na maglaro ng dirty. Sabi niya ayaw niya ng anumang bagay na makapagpapastress kay Josephine dahil masyado siyang nag-aalaga sa kanya at sapat na iyon para mahimatay si Mirika sa excitement. Ang huli at huling hadlang ay si Claude na nagpakilala bilang nakatatandang kapatid ni Juliet at nagsabing kung gusto ni Romeo na makasama ang kanyang kapatid kailangan niyang labanan ito. Pagkatapos ay sinimulan niyang salakayin si Rako na sinubukang iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbato sa kanya ng mga brick. Sa kasamaang palad hinailan niya ang isa sa mga brick na may hawak na set at ito ay bumagsak sa kanilang dalawa. Lahat ay nanunood ng may halong hininga at nang lumabas si Rako mula sa mga durog na bato pinasaya nila siya. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kanyang tungkulin at nang makarating siya sa kanyang Juliet inihahatid niya ang kanyang mga linya sa abot ng kanyang makakaya. Nagudyok ito kay Chidosh na ihatid ang kanyang mga linya nang walang anumang pagkakamali at kapag sinabi niya sa kanya na mahal niya siya bilang Juliet ang ibig niyang sabihin ay Chidosh. Pagkatapos ng palabas sumama si Chidosh sa Rako sa labas at inayos ng dalawa ang kanilang mga pagkakaiba pagkatapos humingi ng tawad sa masasakit na sinabi nila sa isa't isa. Nang maglaon ng ipagdiwang ang tagumpay ng kanilang paglalaro pinilit ni Ruri si Rako na kumuha ng ilang crepe sa Kasaki. Habang nakikipag-usap siya kay Kasaki pinasalamatan niya ito sa pagligtas sa palabas ngunit inamin niyang nalulungkot siya na hindi niya nagawang gampanan ang papel ni Juliet. Dahil dito dinala siya ni Rako sa bubong na nakasuot ng kanilang mga costume at muling isinagawa ang huling eksena. Kahit na nagdagdag si Rako ng ilang higit pang mga linya napakasaya ni Kasaki na pumayag siyang gumawa ng bagong alaala kasama siya. Iyon lang para sa video ngayong araw.